Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga kasinungalingan ni Dr. Carlos Menetes ay talagang pumunta na naman itong si Zoe dito sa Epix Medical Center na kung saan sinabi dito ni Zoe na matagal niya na daw itong tinatawagan itong si Dr. Carlos pero hindi nga ito sumasagot. Binalaan siya dito na sinabihan siya na wag na munang pumunta doon dahil mainit pa ang kanilang sitwasyon at talagang hindi sila ilalaglag ni Dax dahil sa hawak niya ito sa leeg. Dito na nga ay talagang takot na takot si Zoe sa lahat ng mga sinasabi ni Dax sa kanya dahil sa talagang binlockmail ni Dax itong si Zoe na sasabihin niya ang katotohanan tungkol dito sa kanya kung saan dito na nga ay kinakabahan itong si Zoe. Tumawag naman itong si Moira kay Zoe at talagang sinabi niya dito na idadamay niya daw itong si Lynette dahil napagkaalaman nila ang kanilang target ay kasama itong mag-inang si Lynette at saka si Annalyn. Dito na nga ay kinakabahan itong si Zoe at talagang naniwala na naman siya sa lahat ng mga sinasabi ni Moira at lahat ng mga ginagawang masama ni Moira ay talagang ginagawan niya ng paraan para ito ay matuloy para hindi nila malaman ang buong katotohanan at magawa nila ang kanilang gusto. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Josa at saka si Chang Susan na nadalawin itong si Mildred pero napagkaalaman nga nila na may ipapatay daw itong si Moira kaya agad-agad na silang tinanong nila kung sino ang kasama ni Moira at talagang kakampi ni Moira. Pero napagkaalaman nila na si Lynette at saka si Annalyn ay umalis din at natawagan niya itong si Annalyn at talagang sinabi ni Annalyn na kikitain nila si Dax. Dito na binalaan ni Chang Susan pero sa lahat ng kanyang mga sinasabi ay talagang hindi na narinig ni Annalyn dahil nalobat itong kanyang cellphone. Pero talagang pinagsabihan ni Annalyn ang kanyang ina na kung saan agad-agad naman itong hinugot ng isang lalaki ang kanyang barila at talagang pinuntahan na itong si Dax. Pero nagkagulo na nga ang lahat ay talagang hinostage ni Dax itong si Annalyn at talagang nahabol pa rin siya ng isang lalaki at binaril ito sa paa. Dito na ay talagang nagkaharapan ang dalawa na kung saan naagaw ni Dax or nagkasuntukan sila ng isang lalaki at talagang hawakan niya ito sa lieg. Dito na inutusan ni Dax itong si Annalyn na kuhanin ang baril para ito ay kitilin na ang buhay ng isang lalaki. Kung hindi niya ito gagawin ay talagang makakalabas si Moira sa kulungan at mapapatay ng isang tao itong si Dax. Dito na nga kaya magagawa ni Annalyn ang kanyang mga hindi dapat gawin sa kanyang buhay na kung saan mapapahamak dito o magagawa niya sa kanyang sariling kamay ang pagpatay ng isang tao. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.